Hi guys! Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang, please subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Mga sir, ngayon naman ay i-update ko lang kayo sa motor na nirewind ko. Kung maalala nyo sa last part ng ating tutorial, sa ating video ay hindi ko yun na-testing, diba? Dahil kailangan ko pang bumili ng capacitor, centrifugal switch at bearing. Ngayon na nabuo na, kaya ipapakita ko na sa inyo ang pag-testing ng motor sa bagong rewind. Pero bago ang lahat, nais ko lang bumati sa inyo mga sir ng Merry Christmas. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ako rin ay nagpapasalamat sa inyo mga sir dahil ako ay na-monetize na ni YouTube. Bali, ang ibig sabihin ng na-monetize ay na-reach ko na yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours views. Kaya nagpapasalamat ako sa mga sir. Sisikapin ko na pagandahin ko pa ang mga videos at marami pa akong share sa inyo. Kaya mga sir, bago tayo dumako, intro muna tayo. Mga sir, ito pala yung motor na nirewind natin sa last video sa pagre-rewind ng motor. Na-assemble ko na. May dalawa ng capacitor. Ito, starting at saka running. Bali, luma lang tong governor niya at saka centrifugal switch. Kumuha lang ako sa ibang motor. Kinabit ko lang dito kasi for testing purposes lang laman. Binilhan ko na rin to ng bagong bearing. Kung makikita nyo yan mga sir, pre-wheel na siya bali. Umiikot na. Mga sir, hindi ko po na ito pinix dito kasi ay titesting ko lang ito. Ipapakita ko sa inyo dahil ang plano ko nito ay pag matesting ko na lilinisin ko to lahat itong mga kalawang gamit ang sandpaper, tapos pipinturahan para magmukhang bago naman mga sir, kasi ang dami ng kalawang. Kaya para naman magmukhang bago, linisin natin to. Sandpaper lang ang gamit natin, tapos steel brush, brush lang natin dito. At ito mga sir, hindi pa pala to na varnish, Kung itatanong nyo bakit ko to hindi binarnisan, kasi marami kasi akong mga subscriber na hindi rin mga electrician, hindi rin mga rewinder. Nagmi-message sa akin na natuto lang daw sila sa pagre-rewind sa video ko. Kaya isa kasi ito mga sir sa tips ko, sa mga tips ko, na kung kayo pala ay napapractice sa pagre-rewind, mas maganda na hindi nyo muna ibabarnes pagkatapos yung may rewind. Kasi ang advantage kasi nito mga sir, ganito kasi yan. Halimbawa, siyempre napapractice pa lang, di ba? Napapractice pa lang kayo. Kung may nagkamali kayo sa connection, pag hindi pa kasi nalagyan ng varnish mga sir, solution varnish, pwede mo itong bubuksan tapos i-retap mo ulit. Hindi siya masyadong mahirap dahil wala pang varnish, hindi pa siya matigas, Once kasi na nalagyan na ng varnish, ang disadvantage naman ay, halimbawa, pag na-varnishan na natin to, pag babaklasin natin kasi mali yung connection natin, sabihin na lang natin nagkamali tayo, mahirap na dahil matigas na. Ito, hindi pa na-varnishan, ititesting lang natin, kahit sabihin natin, halimbawa, mali yung connection natin, walang problema dahil babaklasin lang natin. Kahit yung coil niya, babaklasin pa natin at tapos i-coil ulit, walang problema dahil wala pang varnish. Pag may varnish na, medyo mahirap. Kaya isa yun sa mga tips ko mga sir, Kaya hindi ko pa nilagyan ng varnish to. Kaya gusto ko ring ipakita sa inyo na pwede naman tayo mag-testing ng wala pang varnish yung motor. Basta importante mga sir, halimbawa, nabuo nyo yan, kung makita yung terminal block doon. Ito mahaba pa kasi hindi tulad na sinabi ko, for testing lang naman to. Ang bala ko nito ay lagyan pa ng terminal lock para magmukhang maganda naman tingnan siya mga sir. Ito ay testing lang naman kaya walang problema. Pero bago nyo testingin mga sir, kailangan nyo munang i-check ang kanyang line to ground mga sir, kukuha tayo ang una mo tayong gagawin, ground to ground tayo kahit saan kang body. Kukuha dito, ground to ground mo, tapos mayroon kang, pag may makuha ka ng ground, saka mo ang isang prob naman ililipat mo sa linya nito
para ma-check, no. Papakita ko na lang sa inyo mga sir, ito analog ang gamit ko dito. Yan, papakita ko sa inyo mga sir. Times 1, i-set natin sa times 1. Saan banda dito? Abe, ayan mga dyan siguro. Saan ba to mas dapat maklaro nyo mga sir, no? Halimbawa ito, ground to ground, ayan, check po natin yung tester natin, check din natin yung adjusting knob niya, bale ayan, dapat 0 ohms natin mga sir. Ayan, tapos naman magkukuha tayo ng dalawang ground, bale dito mga sir. Kayong pumili kung saan nyo ilagay. Sa akin dito sa bolt, halimbawa mag ground to ground ako dito, at saka yung isa naman doon sa kabila. Dapat mayroon siyang ground mga sir para sure tayo, no. And then papakita ko dito. Dito lang kukuha ng isang ground mga sir. Dito yan, kung makikita nyo yan ito. Diyan tayo kukuha para makita nyo sa camera. Yan, ayan. Tapos doon sa kabila no ang bolt dito. Yan, makikita nyo mga sir, may ground sa yung pointer. Gumagalaw sa yan. Ibig sabihin ground siya, no, bali, no. Yung dalawa may connected, bali to siya, bali may ground sa bali. Tapos naman na yun, nakuha natin may ground dyan. Yung isang probe naman sa tester, ilalagay natin dito sa dalawang terminal lang linya natin sa terminal blocks, kahit alin dito, line 1 or line 2. Ang isa ilagay lang natin dito sa ground. Yan. Tapos dito naman, dapat walang ground yan mga sir, hindi yan gagalaw yung pointer yan. Doon sa kabila, doon wala tayong na kuha. Ibig sabihin, pwede natin ito testing. Dapat na-check nyo mga sir, dapat walang ground siya, kasi pag grounded yan, puputok yan mga sir. Yun ang una bago natin i-testing. Ngayon naman mga sir ay meron naman akong magnetic contactor dito ko nilagay yung wire niya, bale sa susuplayan. Hindi ko na ginawa ng control dahil for testing lang naman to. Ididiin ko lang to, tapos iikot to motor. Kung makikita nyo yan, ilalapit yun dyan. Ididiin ko lang itong magnetic contactor mga sir, para makita nyo mga sir. Dapat ngayon na mga sir, kung nakikita nyo mga sir, may ikot na. May naririnig kayo parang tik, ganun mga sir, no, kasi nag-open tong centrifugal switch pag nakaabot na yung 75% ng kanyang RPM. Nag-open yan, tapos pag pinatay mo na, tik, saka babalik yan. Kaya may maririnig tayong tik, parang ganun mga sir, no. Tapos kukunin natin yung amperahe mga sir. Papakita ko sa inyo gamit ang kilometer. Didiin ko lang dito. Tapos kuha lang tayo ng isang linya mga sir dito sa supply. Alin naman dito, line 1 or line 2. Iyon mo natin yung kilometer. Bali, tapos ikaklam ko dito sa yung linya na sa supply. Pumili ka kahit sa line 1 or sa line 2, walang problema. Basta isang linya lang ang ikaklam natin mga sir. Angat ko lang yan yung camera yan. Kahit alin dito mga sir, line 1 or line 2, basta isang linya lang ang ikaklam natin. .8 sa mga sir, i-hold ko lang muna. Yan. May 2.8 amps siya dahil na hinuhold ko to para makita nyo sa camera. Yan, 2.8. Ang maximum amperes naman ito, ang full load amperes ay 10.5, which is makikita natin dito sa nameplate. Maganda sa indikasyon mga sir, no, na okay yung winding natin, kasi pag ni-rewind natin yung motor, pag tinisting natin ng no load, dapat nasa mga 30% lang yan ng full load amperes. 10.5 to sa 30% ito, mga 3 amperes, no. Kaya ayun, okay tayo, may 2.8 tayo. Ngayon, babarnes ko na lang to mga sir. Hindi ko na ipapakita kung paano pag baklas ito, kasi madali lang naman to mga sir. Kayang-kaya nyo naman. Bali, tatanggalin nyo lang itong bolt na to. Yan, yung 4 na bolt dyan. Tapos sa kabila rin, pag matanggal na, tatanggalin natin yung rotor. Tapos babarnes. Papakita ko sa inyo mga sir kung paano magbarnes.
Ulitin ko mga sir, titesting ko lang muna ulit. Didiin ko itong kontaktor. Yan, niikot na siya mga sir. Okay talaga yung rewind natin mga sir. Ibig sabihin yung rewinding natin pinakita ko sa inyo ayos, no. Sana ay nasundan nyo yung pagre-rewind ko mula umpisa para matuto kayo. Bali ang gawin ko ito, babaklasin ko muna to tapos ipapakita ko sa inyo ang pag-varnish. I-update ko na lang kayo mga sir. Ito na mga sir, natanggal ko na yung rotor. Ang ginawa ko, pinatayo ko lang mo ang plastada niya bali para papasok talaga yung insulation varnish niya sa winding, no. Magpipenetrate talaga. Tapos ang gamit ko namang varnish mga sir ay ito, Remington bali siya na number 250 clear air drying. Ito na ginagamit ko mga sir dahil hindi na ako nagbibake nito. Pag air dry ko lang to mga sir, pag nabarnisan ko na, hindi ko na to binibake. Dito la dati na nagbibake talaga ako ng isang gabi. Gamit ang gumawa ko ng gumawa talaga ako ng pang baking talaga, pang bake talaga. Gumamit ako ng incandescent bulb 50 watts, bali dalawa siya. Pero ngayon dahil ito nang gamit ko, hindi na, ini-air dry ko na lang ito ng isang gabi. Papakita ko na sa inyo mga sir pang pagbabarnish. Ito bali, gamit lang ako ng number 2 na paintbrush. Mixing ko lang dito yun, yung varnish. Tapos lalagay natin dito sa winding mga sir yan. Para nagbabrush lang tayo mga sir, madali lang mga sir. Kakapalan lang natin mga sir, no, ang paglagay ng insulation para magpipenetrate talaga sa loob ng winding. Pagkatapos pala dito mga sir, ibabaliktad, no, kailangan nyo yung baliktad rin ang pagbarnish, bali siya. Pero bago yun, lagyan mo natin dito, kakapalan natin mga sir. Lalagyan natin itong slots, yung slots na yan natin lalagay para papasok yung insulation varnish sa loob talaga niya. Lagyan lang natin mga sir para magpipenetrate siya. Ito yung isa sa mga technique ko mga sir, no, nung ako yung nagpa-practice pa lang sa pagre-rewind. Hindi talaga ako nagbabarnish hanggat hindi ko na-testing kasi mahirap talaga magtanggal pag may varnish na kasi matigas na. Hindi tulad sa wala pang varnish, kung mali yung connection mo, wala problema. Ma-recoil natin ulit kahit babaklasin mo pa sa loob ng stator, wala problema. Ito yan mga sir, no. Yun lang, paulit-ulit lang mga sir. Kakapalan lang natin yan. Itong slot, siguro dito natin mga sir, napapasok talaga yung insulation varnish sa slots. Yan, pag natapos na mga sir, hintay-hintay lang tayo ng mga 5 siguro, no, 5 minutes bago babalik ta rin. Pero papakita ko din sa iyo, hindi na ako makahintay ng 5 minutes. Yan. Yan, tapos kabila namang side mga sir, yan binaliktad ko. Ganun daw mga sir, no? Kahit mga 2 beses ko yung ulitin, 3 beses, walang problema. Kung mas marami, mas maganda rin kasi makapal yung insulation varnish natin, di ba? Walang problema kung 4 na beses yung baliktarin o 5 beses. Importante na nalagyan ng varnish yan mga sir. Sa akin kasi pinapatulog ko po talaga sa mga sir, inihintay ko ng 5 minutes kasi pag halimbawa nalagyan natin doon ng insulation varnish, di ba tutulo yan, tatagos siya papunta sa ilalim. Kaya inihintay ko muna ng 5 minutes. Pag nakita ko na nakababa na doon, nandito na yung varnish, tumagos na bali, saka ko na binabaliktad. Ano na ginagawa ko mga sir. Yan, kakapalan lang natin mga sir. Tapos mga sir, pag matapos nyo ng varnishin mga sir, huwag nyo kalimutang punasan yung sa loob mga sir, yung slots mga sir. Dahil
kapag may papasok kasi minsan dito kung mamumuo siya dito, titigas, pagkatapos kumbaga kinabukasan kailangan mo na maglinisin gamit ka ng blade. Pero para maiwasan mo yun, halimbawa tapos ka nang magbarnes mga sir, no, tapos na lahat, back to back, bali sabihin natin 2 beses, no, kuha ka lang ng pangpunas dun, bali ito ipapasok mo lang sa loob yan, ipupunas mo yan sa slots kasi may nasayang kasi yung solution varnish pupunta dito sa slots, kaya magkukos yan ng kakapal dito, baka hindi mahirap na ipasok yung rotor. Yun, no, tips ko lang mga sir, kailangan nyo ng punasan bali yung varnish nyan. Ganyan lang mga sir pag natapos yun na, dahil ito hindi pa naman, lalagyan ko lang ng varnish mga sir. Yun lang mga sir, no, ganyan lang ang gawin nyo mga sir, paulit-ulit lang bali, tapos babaliktad naman pag na okay na. Kaya hanggang dito na lang tayo mga sir. Ako'y labis na papasalamat talaga sa suporta na binigay nyo sa akin. Gagawin ko ang lahat na mas mapaganda pa yung mga video natin mga sir, no. Hanggang dito na lang tayo mga sir. Ingat tayo palagi. God bless.